Alright mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ito mga kababayan, pag-usapan natin itong mind conditioning ng mga survey company patungkol nga dito mga kababayan sa 2028 election. Alright? Alam nyo ba mga kababayan, sa palagay ko lang ngayon pa lang kinokondisyon na po nila ang utak ng tao. Right? Hindi pa nga nakakaupo yung mga nanalo sa election nitong 2025. Mga kababayan, sorbe na agad ang kanilang iniisip. Alam nyo ba kung bakit? Dahil nangunguna si Buday. Nangunguna mga kababayan ang ating ikalawang Pangulo na si Vice President Sara. Alam naman natin na ang ibang survey company dyan ay hawak talaga ng mga Duterte. Alam natin yan noon pa. Diba? Kasi nga, may pira talaga ang mga Duterte, mga kababayan. Kaya wag kayong magsasabi na walang pira ang mga Duterte. Mayroon silang pira. Bakit? Mayroon silang pinagkukunan na salapi, mga kababayan. Diba? Kahit ano pang sabihin nila na pagtanggi na wala silang pera, talagang meron talaga silang pera. Kaya itong mga survey company, gumagalaw ito kapag sila po ay napapakapi. Nabibigyan ng pangkapi mga kababayan. At doon po sila magkakaroon agad ng interest. Siyempre, no choice. Binigyan ng pangkapi. Kaya magpapasorbe agad sila mga. Alam naman natin na yung mga sorbe na yan, kung sino ang nagpapasorbe dyan, ay yan ang nagbabayad. Inamin na po yan ng mga sorbe company. Diba? Hindi sila dyan kusang magbubulunter. Ito. Ngayon mga babayan, ayon dito sa survey company na Tanggere, mga kababayan, Tanggere. Nakalagay dito mga kababayan, ayan, yan yung picture ng mga survey nila. Alright? Mabasahin lang natin dito sa kanilang ginawang survey. Nakalagay dito mga kababayan, breaking, sabi dito. The 2020 Sergos has a ringmaster and it's Sara Duterte. Sabi dito mga kababayan. According to the latest Tanggere survey, VP Sara Duterte is leading the presidential race with 35%, proving once again that in Philippine politics, resigning, getting impeached and playing opposition can actually be company strategies. Mga babayan, ang kalagay dito, tinan nyo mga babayan. Meanwhile, Leni Robredo dropped to 19%. Perhaps voters mistook silence for absence. Bongo is hanging on at 13%, still faithfully beside someone we're just not sure who anymore. Rapitol po slides to 9%, maybe because shutting, ipapa-imbestiga natin yan. Isn't a platform. Sabi niya mga babayan. Martin Romualdez, sinasabi pa talaga nila dahil dito mga babayan, no? Martin Romualdez at 6%, proving once again that the House doesn't always translate to votes. Sabi niya mga babayan. Lower down the totem pole. Rizal Teveros and Chis Escudero
politely tie at 3%, saving copy while waiting for relevance. Yan. Robin Padilla at 1%, but don't count him out. He might shot a movie and chance the game. Amy Marcos also at 1%, still waiting for the family name to the magic trick. And 10% are undecided, probably trying to decide if they should vote for Megret. Yan po mga kababayan. Makikita nyo naman dyan sa picture na yan. Lene Robredo, unahin muna natin. 35% si Vice President Sara. 19% si Lene Robredo. 13% si Bongo. 9% si Rapi Tulfo. 6% si Martin Romualdez. At 3% naman itong si Rizal Ontiveros. 3% si Chis Escudero. 1% naman ito si Senator Padilla. Padilla ba? Pangit naman ang itsura na to, mga babayan. 1% din naman itong si Amy Marcos, mga babayan. At undecided ay 10%. Mas malaki pa yung 10%, mga babayan. So, ibig sabihin, itong 10% na to na undecided ay halimbawa kung mapupunta ito kay Lene Robredo, 10% plus 19, papatak si Lene Robredo ng 29%. Ay 39%. Di panalo si Lene Robredo kaysa kay Sara. Kung ito naman 10% mapupunta kay Bongo, plus 13, edi magiging 23%. Hindi pa rin siya obra kay Sara. Kung kay Tulfo naman mapupunta yung 10%, 10% lang siya, tie sila ni Sara, ni Lene Robredo, mga babayan. Diba? Alright? Yan po mga babayan yung bagong survey ngayon na talagang pinagkakagulan na naman ng mga DDS. At sigaw na naman sila mga babayan. Sinasabi ng mga DDS dito, yes! Presidente na ang aming BP Sara. Presidente na yan. Sigurado na yan. Tagumpay ay makakamtan sa 2020 election. Talaga? Bago nyo ipangalandakan na magiging presidente si Sara, please, ipaliwanag niya muna ang confidential funds, kung saan napunta at paano niya ginamit ito. Alright? Hindi mo pwede na presidente agad ang ating pag-uusapan, gayong hindi pa naman malinis ang kanyang pangalan. Marami po siyang kinakaharap na kaso. Impeachment, ICC, plunder, DOJ, kung ano-ano pa mga kababayan. Harapin niya muna yan, ipaliwanag niya muna sa tao ang kanyang mga kasalanan bago niyo ipagsigawan sa amin na pwede siya maging presidente sa 2028. Ensende? Hindi po pwede tama yung ganyan mga style nyo. Ang tawag dito, kinokondisyon ninyo ang tao at ang mga senador na walang mga bayag. Kinokondisyon ninyo ang survey na to, pinapangalandakan ninyo sa mga senador dyan na karapat-dapat na kampiyan si Sara Duterte kasi nga 35%.
35% mga kababayan sa 2028 survey. Tinatakot ninyo sa pamamagitan ng survey na to ang impeachment trial, yung mga senator judge natin. Kasi once na kumontra sila dito sa impeachment na to, alright, ay isipin ninyo, malaki ang naniniwala kay Sara. Delikado tayo dyan. Baka mamaya, manalo yan, tapos tayo. Eh, ngayon pa nga lang, natatakot na yung mga senador dyan eh. Pambera, mababayan. Tapos, ito, nagko-condition na naman kayo. Magtrabaho muna tayo. Tulungan nyo muna ang ating presidente para maging maayos tayong lahat. Diba? Hindi yung ganito tayo, mga kababayan, pambera. Trabaho muna tayo. Ang presidente natin, trabaho ng trabaho. Si Sara, puro banat ng banat. Di ba mga kababayan? At saka, kulang itong survey na to. Tignan nyo, anong kulang dyan? Wala dyan si Isko Moreno. Wala dyan yung tatay ni Joel Villanueva. Palaging tumatakbong presidente. Ha? Wala rin dyan si First Lady Marcos. Kailangan natin na ilagay yan dyan sa mga survey-survey na yan. Kasi kung ilalagay nyo si Lisa Marcos dyan, sa First Lady, wala yan. Baka si Sara, wala na 1% yan. Baka 0% na yan. Diba? Ilagay nyo lahat yan dyan. Yung tatay ni Joel Villanueva, lagi yung tumatakbo, diba? Presidente. Ilagay nyo dyan si Isko Moreno. May pangarap yun. Pag nagbinta ng ari-arian ng Maynila yun, ako po. Pang ano na yun, may pangtakbo na yun. At marami pa, iba. Yan lang ang pinapangalan ninyo, tas pangalandakan nyo 35% siya. Ay naku mga kababayan, mga kababayan, wag po tayo magpapalin lang sa kanilang mind condition. Nilalason lang po ng survey na to ang isipan ng taong bayan. Para sa akin, wala namang problema dyan sa survey na yan kung totoo yan. Pero kailangan po natin nalaman kung paano ginastos ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Right? Salamat sa inyo lahat and good morning.